Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga sa inyong lahat. Maganda pa rin mga mahal kong tagapakinig ang umaga. Kahit may mga problema, kahit may mga bago tayong kakaharaping mga hamon sa buhay, maganda pa rin ho ang umaga. Dahil may Diyos. Ano po? Kaya po, magandang umaga, lalo na sa mga nakaantabay na, nakabukas na ang kanilang radyo at nakaantabay na rin ako sa Facebook sapagkat tayo ay live sa Facebook sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI. Ako po ang inyong lingkod na maririnig sa radyo at mapapanood live sa Facebook. Ako po si Pastor Luis Bulaños ng Jesus Christ to the World Mission. Diyan lamang po sa Maharlika Highway, Concepcion Pequeña, malapit po sa SSS. Diyan po namin dinadaos ang aming gawaing pagsamba. Binabati ko po ang founding chairman ng Jesus Christ to the World Mission, si Bishop Roger Buenaflor, at ang senior pastor po ng GCWM, si Pastor David Buenaflor. At binabati ko rin po ng magandang umaga ang chairman po ng AMNI, si Bishop Rodel Lopez, at ang vice chairman, si Bishop Jose Bergantin, kasamang EGSICOM at ang mga kasamahan ko pong AMNI Board of Trustees at ang AMNI Pastors. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayong umaga, hindi po sana akong dapat magbabahagi pero hindi po available ang biglang nagkambyo ang naka-assign. Kaya sayang pagka ito po ay nabakante. Kaya sa loob po ng ilang mga minuto, ako po ang inyong maririnig sapagkat mahalaga na bawat umaga, bawat araw ay pasimulan natin ang araw na may pag-aaral, pakikinig mula sa mga salita po ng Panginoong Diyos. Sa technical side po ang ating makakasama si Director Ariel Camarote. Okay, tuloy na ho tayo at ngayong umaga ay pag-aaralan ho natin ang isa sa pinaka mahalagang aral na dapat nating malaman habang tayo nabubuhay pa. Ngayong umaga, mag-aaral tayo hindi para yumaman, mag-aaral tayo ngayon hindi para kung paano tayo magkakaroon ng napakagandang bahay. Mag-aaral tayo ngayong umaga hindi para kung paano tayo magkakamal ng maraming pera. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay nakasentro sa turo ng Panginoong Kristo kung paano natin dapat pinapahalagahan ang ating kaluluwa. Magbabasa po ako galing po sa Marcos, Kabanatang 8, ang talata po ay 36. Mula po dito sa King James Version, Mark chapter 8, verse 36. Ganito po ang nasusulat. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit. Marami pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong araw, sa buhay na muli mong pinagkaloob sa amin upang ang buhay na ito ay patuloy naming
magamit ng tama, maipaglingkod sa iyo, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Ngayong umaga, habang kami sama-samang mag-aaral, ang banal mong Espiritu na siya naming dakilang tagapagturo, ang magbigay sa bawat isang makikinig ng Espiritu ng kaunawaan. Samahan mo po kami sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ang sabi po rito sa ating kababasa, ano ang pakikinabangin ng tao, makamtan man niya ang lahat sa mundong ito, kung ang kapalit naman ito ay pagkawala o pagkapahamak ng kanyang kaluluwa. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, ngayong umaga, ang pag-aaralan natin ay hindi po kung paano yayaman, kung paano natin makakamit ang mga bagay na material at temporal. Kasi minsan, alam nyo, ang ating atensyon nakasentro lamang sa kung paano yayaman, paano magkakaroon ng maraming pera, matupad ang ating mga pangarap, which is hindi naman masama. Kaya nga lang kung sa paghahangad natin na makamit ang mga bagay o buong mundo kaya, sabihin na natin, gusto mong hangarin na mapa sa iyo ang lahat sa daigdig na ito. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ano naman? Ano ang pakikinabangin mo? Kung ang magiging kapalit naman ito ay pagkapahamak ng kaluluwa. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido at kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort at kay Ma'am Eva Agregado at kay Sir Luis R. San Jose Jr. At magandang umaga din po kay Abraham Bulusan. Maraming salamat po kay kay Sir Abraham Bulusan. Nagpadala po siya ng stars, ano? Yan. Kaso hapon din po nagpadala ito ng star. Maraming salamat po. Tuloy ho tayo mga mahal kong mga tagapakinig. Ngayong umaga, gusto ko pong dalhin tayo sa pinakapuso kung bakit ang Panginoong Kristo ay kinakailangang magbuwis ng buhay. Kung bakit siya kailangang mamatay sa krus, na wala naman siyang kasalanan. Inako niya ang ating mga kasalanan. For what? Sana naiisip po natin yan, lalo na po sa nalalapit na pag-alaala muli ng Semana Santa. Sana naiisip natin na, for what? Bakit sukat ibuwis ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa mga makasalanang katulad natin? Para saan? Di ba, naisip po ba natin yon? Kaya baga, lagi kong sinasabi na dapat masyado nating bigyan ng pansin ang kalagayan ng kaluluwa. Kasi ito ang talagang pinakapuso ng misyon ng Panginoong Kristo. Ang sabi po nga ng unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 24, 1 Peter chapter 2, verse 24, na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Para tayo ay wag nang magpatuloy sa pagkakasala. Bakit po? Ano ang mangyayari kapag ako at ikaw ay magpatuloy sa pagkakasala? Malalagay sa alanganin ang alin? Ang ating kaluluwa. Alam nyo, ang lawak sana nito, pero ikukompress ko. Gusto ko lamang ihatid sa inyo ang pinakamahalagang mensahe nito. Dinadala tayo ng Panginoon sa Kristo sa pagkaunawa na kung mayroon tayong higit na pahahalagahan ay ang kaluluwa. Sa ibang Tagalog na salin na pinababaw, ano ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung ang magiging kapalit naman ito ay pagkapahamak ng kanyang sarili. Sarili po ang ginamit sa Tagalog, ano? Pero dito sa King James Version, ginamit po ang salitang kaluluwa.
Pero wala naman ng contradiction yan, mga mahal kong mga tagapakinig. Pag sinasabi yung sarili, tumutukoy ito sa ating kaluluwa. Kasi dito nakasentro, dito nakapaloob ang ating katauhan sa kaluluwa. Magandang umaga po kay Sister Rina Bernos Celeste. So, ngayong umaga, may nakita kong 3 bagay na gusto ko na pagtuunan natin ng pansin para habang tayo nabubuhay pa, ay huwag tayong masyadong nakapokus sa mga bagay na pisikal, material, pero temporal. Tatandaan natin lagi na hindi gawang biro, napakaseryosong bagay ang ipinangtubos ng Panginoong Kristo para lamang tubusin alin po ang kaluluwa ng tao. Kasi nung magkasala ang tao laban sa Diyos, nasangla sa demonyo ang ating kaluluwa, tayo ay papunta ng impyerno. Pero dahil nga po sa labis na pagmamahal ng Ama sa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero sa kung tatanggap, sino ang tatanggap? Oo, ganun nga ang misyon na ibinigay ang Panginoon Kristo para ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan na sinasabi po sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, talatang 16. Pero doon po sa tatanggap. Kasi kahit naman gumawa na ang Diyos ng paraan para ang tao tubusin, kung hindi naman magre-respond ang tao, mapapahamak pa rin ang ating kaluluwa. Sige po, dahil sa kaiksiyan ng ating oras, ibabahagi ko na po ang 3 ito. Bakit natin kailangang pagtuunan ng sobra-sobra? Sabihin na natin sobra-sobra talaga dapat. Kasi nag-uukol nga tayo sa mga bagay na temporal ng sobra-sobra, di ba? Bakit kaya pagdating sa ating kaluluwa, sa pagmamalasakit sa ating kaluluwa, tila hindi ito binibigyan pansin ng maraming tao na akala dito na talaga habang buhay maninirahan sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, for what shall it profit a man? Ano naman ang pakikinabangin? So dinadala niya tayo sa matalinong pagdedesisyon na kung pipili ka sa daigdig na ito, alin ang pipiliin mo? Temporal or eternal? Di ba? Kaya sabi niya, kung ang magiging kapalit naman ito ay kapahamakan o pagkawala ng kanyang kaluluwa. So una, bakit natin kailangang bigyan ng atensyon ng ating kaluluwa? Because our soul is the most important part of us. Yan ang una. Ang ating kaluluwa ang siyang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. Pag sinabi kong pagkatao, pag sinabi ng Biblia na pagkatao, tinutukoy nito ay ang ating kaluluwa. Sapagkat kung natatandaan natin sa Hebreo Kabanatang 27, ang sabi po dyan sa nasusulat, it is appointed to man to die once and after that the judgment. Itinakda sa tao ang minsan ay mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Alin ang huhukuman? Ang katawan natin pag namatay, ililibing o ikikremate. Ano ang tinutukoy na huhukuman? Ang ating kaluluwa. That's why ang Panginoon Kristo ay dinadala niya tayo sa pagkaunawa na kailangan talagang bigyan natin ng masinsinan na atensyon ang ating kaluluwa, sapagkat ang ating kaluluwa ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. Mabubulok ang ating katawan pagka tayo namatay, pero ang kaluluwa, papasok tayo sa pangalawa. Bakit to napakahalaga na bigyan natin ng atensyon ang ating kaluluwa? Una, because our soul is the most important part of us. Number 2, because our soul is the most part of us that is eternal. Ang ating kaluluwa ang siyang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao na siyang eternal. Ibig sabihin, mabubuhay. Kaya baga sa Biblia, dalawa ang turo ng Biblia, eternal life,
then eternal damnation. O pagka ang tao po namatay, ang kanyang kaluluwa mapupunta sa langit kung nung nabubuhay pa tayo ay tinanggap na natin ang tagapagligtas ng ating kaluluwa na wala pong iba ang Panginoong Kristo na namatay at binayaran, tinubos ang ating mga kasalanan. So nakadepende po na ang pupuntahan natin kung saan tayo pupunta, saan pupunta ang ating kaluluwa pag namatay, depende kung ano ang ating naging desisyon nang nabubuhay pa tayo dito sa lupa. Kaya nga po, dinadala tayo ng Panginoon Kristo sa napakahalagang paalala na bigyan ho natin ng masinsinang pansin ang ating kaluluwa. Magandang umaga po muli kay Ma'am Lourdes Garrido. So, mahalagang maintindihan natin ito. Pangatlo po, bakit kailangan nating bigyan ng pansin, ng masinsinang pansin ang ating kaluluwa para ito ay hindi mapahamak? Una, because our soul is the most part of us. Pangalawa, our soul is the most important part of us that is eternal. Number 3, because our soul is the most important part of us that is eternal and subject to judgment. Kailangan pala nating bigyan ng masinsinang pansin, pagmamalasakit ang ating kaluluwa, sapagkat ang ating kaluluwa ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay na siyang eternal at huhukuman. O kaya nga dito sa Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ang mapapala daw nating mga tao kung makamtan man natin ang lahat ng ating ginugusto at pinapangarap dito sa daigdig, kung isinusugal naman ng tao o kaya itinataya ng tao o kaya ipinapahamak naman ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ito ang problema sa atin kasi mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal kong mga tagapakinig. Kung magmamasid po tayo sa ating paligid, masyado tayong nakasentro ang mga tao, karamihan sa mga tao, nakasentro sa mga bagay na temporal. Kaya baga sa YouTube, kung nanonood tayo sa social media, di ba? May mga tao raw na sangla ng kanilang kaluluwa kapalit ng kasikatan, kapalit ng kayamanan, kapalit ng kagandahang lalaki, kapalit ng kagandahang babae, kapalit ng lahat ng gusto nating makamtan. So ibig sabihin, kung totoo man 'yon, kung totoo man yung mga napapanood natin sa YouTube na may mga taong nagsangla ng kanilang kaluluwa sa demonyo, nakakatakot 'yon. Para bagang yung mga taong 'yon na kung totoo man 'yon ay wala nang pinakamahalaga sa kanilang buhay yung material na bagay. Hindi na sila natakot sa Diyos, di ba? Pagka ang tao buhay pa siya, isinangla niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo, talagang wala siyang takot sa Diyos. Buhay pa siya, alam na. Alam na kung saan pupunta. Bakit ko po nasabing alam na? Kung may Biblia kayong katabi, basahin niyo po ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 18. Sinasabi ng talatang yan na naparito ang anak ng tao, di ba? Napakapamilyar ang John 3:16. Pero sinasabi rin po ng talatang yan na ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hinatulan na. Kung may nakikinig sa akin mga English teacher, mga guro, di ba future tense, past tense, yung pagkakagamit kahit po sa Tagalog. Yun daw pong hindi sumasampalataya sa tagapagligtas, hinatulan na. Ibig sabihin, buhay pa, naghihintay na lang mamatay, tapos yung kanyang kaluluwa, hinatulan na. Kaya naman, sa mga tumanggap na sa Panginoong Kristo, ito naman ang pinakamaganda nating natanggap. Hindi man mga material things in this world, pero assurance of salvation. Katiyakan ng kaligtasan. Kasi pag buhay pa tayo, tinanggap na natin ang tagapagligtas ng ating kaluluwa, may kasiguraduhan ho tayo sa ating mga kaligtasan. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose.
So, ibig sabihin, dito sa ating pinag-aaralan, dinadala tayo ng Panginoong Kristo sa malalim na pagpapahalaga sa ano? Sa ating kaluluwa. Kasi binanggit ko na nga po yung tatlong bagay, pwede naman ninyong i-replay mamaya, ano po, para mas maging malinaw po sa inyo. Kaya, mahalaga na dito sa ating pinag-aaralan, huwag tayong masyadong nag-iisip ng mga bagay na temporal. Sabi nga po ni San Pablo, basahin po ninyo sa katabi ninyong Biblia, Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 2, ang sabi ni San Pablo, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi lamang ang mga bagay na panlupa. Bakit po? Kasi ang mga bagay na panlupa, mawawala, matatapos, mabubulok, as in wala, useless, meaningless, mga bagay na temporal. Pero ang sabi niya, ang mga bagay na panlangit, that is eternal. Kaya po, nakakalungkot naman na may mga tao tayong nababalitaan na buong buhay, wala nang ibang ginawa sa buhay niya, nakasentro sa pagpapayaman, at pag mayaman na, hindi pa rin ako kontento. Di ba? Hanggat sirain niya ang kanyang reputasyon, at higit sa lahat, sinisira ang kanyang kaluluwa. Kaya mga mahal kong mga tagapakinig, napakahalaga nitong ating pinag-aaralan. Lalo na nga po nalalapit na ang Semana Santa. Ang pinakamahalagang pag-alaala sa mahal na araw ay yung madala tayo sa pagkaunawa kung bakit ang Panginoon Kristo sukat mamatay siya. Sukat na tubusin niya tayo ng kanyang napakamahal na dugo. Sabi nga ng unang Korinto, Kabanatang 6, Talatang 20, diba? Tinubos niya tayo ng malaking halaga. Ano yung malaking halagang yun? Ang kanyang dugo. Ang dugo ng Panginoon Kristo, yun ang ipinangtubos niya sa akin at sa iyo, sa lahat ng tao na makasalanan. Kaya, wag natin itong mamaliitin. Wag nating ipinagmamalaki ang ating mga relihiyon, wag nating ipinagmamalaki ang mga sarili nating magagawa, kasi wala tayong magagawa. Yan ang katotohanan. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Kasi, ang banal na dugo ng anak ng Diyos, ang Panginoon Kristo, ang tanging matatanggap na katubusan sa ating mga kasalanan ng Ama sa Langit. Kahit pa sabihing may makagaya sa pagpapapako sa krus, katulad ng Panginoon Kristo, kahit pa bumulwak dyan ang dugo mo, walang kwenta yan. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Kasi yan ay dugo ng makasalanan. Pero ang tinatanggap ng Diyos na katubusan, na pangtubos, ay ang dugo ng kanyang banal na anak, ang Panginoon Kristo, sapagkat wala siyang kasalanan. Kaya nga po, mahalagang maintindihan natin ito. Kaya baga sa Biblia, ang Panginoon Kristo ay tinatawag na Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan. Kaya dapat buhay pang tao, tinatanggap niya na ang tagapagligtas. Para pagka namatay ang ating pisikal na katawan, ligtas naman ang ating kaluluwa, na siya naman pinakamisyon ng pagparito ng Panginoon para tubusin ang ating kaluluwa. Di ba? Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Sabi po sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, Talatang 47, ang sabi ng Panginoon Kristo, tandaan ninyo, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sino daw po may buhay na walang hanggan? Yung sumasampalataya. Kanino? Sa Panginoong Kristo. Bakit may buhay na walang hanggan? Sapagkat siya ang tumubos ng ating kaluluwa. Kaya nga sabi sa Biblia, Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat, ikaligtas ng tao. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Huwag na natin yung pilipitin. Huwag na natin gawing komplikado yan. Hindi dyan sinasabing sa relihiyon matatagpuan ang kaligtasan. Kundi ang sabi, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaligtasan ng ano? Kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya mahalaga na ito ay ating maintindihan sapagkat parang mailayo tayo sa mga tukso ng mga bagay na pangsamantala. Ano po? Hindi ko naman sinasabi na masamang yumaman.
Hindi ko naman sinasabi na masama ang makamtan natin ang ating mga pangarap. Basta wag mo lang ilalagay sa alanganin, wag mo lang ipapahamak ang iyong kaluluwa. Sapagkat wala nang ibang pinakamahalagang desisyon sa buhay na ito ay ang pagpapahalaga sa ating kaluluwa. I-recap ko po sa aking pagtatapos, bakit natin kailangang bigyan ng pagpapahalaga ang ating kaluluwa? Number 1, because our soul is the most important part of us. Ang kaluluwa natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. Pangalawa, because our soul is the most important part of us that is eternal. Ang ating kaluluwa ang siyang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao na siyang eternal. Mabubuhay magpakailanman o kaya mamamatay. Diba? Sa impyerno. Pero pag ikaw tumanggap sa tagapagligtas na siyang tumubos ng ating mga kasalanan, mabubuhay ang kaluluwa magpakailanman sa piling ng Diyos. Pangatlo, bakit natin kinakailangang pahalagahan ang ating kaluluwa na siyang tinubos ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo? Because our soul is the most important part of us that is eternal and subject to judgment. Ang ating kaluluwa, kung bakit natin ito kailangan bigyan ng grabing pagpapahalaga, higit sa ating pisikal, sapagkat ang ating kaluluwa ang siyang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao na siyang eternal at siyang huhukuman. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal kong mga tagapakinig, hanggang dito na lamang at sana'y nabigyan tayo ng paalaala na kung ang pagpapahalaga mo ngayon ay nasa mga bagay na temporal, hindi pa huli ang lahat, magdesisyon ka. Tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kilalanin mo na walang ibang makapagliligtas ng iyong kaluluwa kundi tanging ang Panginoon Kristo. Yan ang pinakamatalinong desisyon sa buhay ng tao. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa naging paalala ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo pong lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa ng magre-replay nito. Salamat po sa labis mong pagmamahal sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Tulungan mo kami at ilayo sa mga tukso ng mga makamundong bagay na kung tutuusin, mawawala din naman. Pero ang kaligtasan na iyong ibinigay sa amin, ay pang walang hanggan. Purihin ka, Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makinig po kayo sa susunod na programa, ang Police Correspondent by Sir Oscar Ismenda. Magandang umaga po sa inyong lahat.